Sabi ko po, make me feel at home. Kaya naman, I feel at home na ngayon. Pero ganun pa rin. Kung gusto nyo po kumanta, gusto nyo po mag-amen, make me feel comfortable. Okay, tayo po ay magsisimula na sa ating po sermon. Naniniwala po ako mga kapatid na tinawag tayo ng Diyos para maging malaya. Amen. Pakisabi ko sa katabi, malaya ka ba? Kasi po naniniwala ko na hindi tayo tinawag ng Lord para maging alipin ng mga sarili natin, para maging alipin ng mga kung anumang bagay. Tinawag tayo ng Diyos into freedom. Tinawag tayo ng Lord para maging malaya. Amen? And some of us, we are still in chains at minsan hindi natin alam nakatalikala pala tayo. Meron pala tayo mga kadena sa buhay natin. Meron pala tayo mga nakatali pala tayo na hindi natin nalalaman. Okay? Maraming mga Kristiyano, sabi nga ni Christine Kane, sabi niya sa isang message niya, maraming mga Kristiyano pupunta sa langit pero nakatalikala pa din. Kasi hindi nila alam na nandito sila sa lupa, alipin pala sila ng mga kung ano-ano mga bagay. But right now, naniniwala ko ako, gaya sinabi ko kanina, tinatawag tayo ng Diyos into freedom. Tinatawag tayo ng Lord na maging malaya. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging alipin. Yes, alipin tayo sa Lord. Alipin tayo ng Diyos. Pero hindi tayo alipin ng mga sarili natin. Hindi tayo alipin ng mga kung ano mga bagay dito sa mundo na ito. Tinawag tayo ng Diyos again para maging malaya. Amen? Amen? Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 1, alam po natin itong lahat. It is for freedom that Christ has set us free. Okay? It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sinasabi ni Paul sa kanyang mga sulat, huwag niyong hayaan na maging alipin ulit kayo. Huwag niyong hayaan na magkaroon ulit kayo ng pamatok. Huwag niyong hayaan kasi dinirect na yan ni Jesus eh. Amen? Dinirect na siya ng Lord. At ang problema, minsan, pinapalaya na tayo ng Diyos, pero ayaw natin lumaya. Amen? Naalala niyo mga Israelites? Nung inalis sila ng Lord sa Egypt, pero nagre-reklamo na sila nung tumatagal na sila sa ilang. Nagre-reklamo na sila nung nando na sila sa wilderness. Nagre-reklamo na sila. Sabi nila, mas maigi pa sa Egypt. Naalala niyo yung kwento? Inalis sila ng Lord mula sa slavery at nung nando na sila sa wilderness, nagugutom sila, wala sila. Actually, hindi naman sila ginutom ng Lord. Pinoprovide ng Lord yung mga pangangailangan nila, pero ang dami nilang hinahanap. Naghanap sila ng meat. Tapos, di ba? Tapos sabi nila, mas maigi pa sa Egypt. Minsan, inaalis na tayo ng Lord sa Egypt, pero yung Egypt hindi pa rin umaalis sa atin. Wow. Bars. Ulitin ko po yun, mga kapatid. Minsan, inaalis na tayo ng Lord sa Egypt, pero yung Egypt hindi umaalis sa atin. Amen. Ang gusto ng Lord, mga kapatid, alisin tayo sa Egypt. Ang gusto ng Lord, mga kapatid, maging malaya talaga tayo. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, humihingi kami ng gabay, humihingi kami ng tulong, Panginoon. We dedicate these moments that we share together, Panginoon, as we dive deep into your word. Kausapin mo ang bawat isa, Panginoon. And use this message, Lord. Gamitin mo po itong message na ito to set everyone free. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ka, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang title po ng message natin ngayong umaga is Calling Killers. Sabihin pakisabi sa kanila, Calling Killers. Okay. Kasi naniniwala po ako
na tayong lahat, meron tayong calling. Merong pagkakatawag ng Diyos sa atin. Amen? Nilikha tayo ng Lord not just to get to heaven, but you have a purpose here. Meron kang pagkakatawag, meron kang purpose kung bakit ka nilagay ni Lord dito. Amen? Hindi ka niligtas ng Lord para sa wala lang. Niligtas tayo ng Lord kasi merong pagkakatawag ng Diyos sa atin. May pinapagawa ang Panginoon sa atin. Kaya nga lang, mga kapatid, gaya ng sinasabi ko kanina, if we are in chains, mapipigilan tayong gawin yung pagkakatawag ng Lord sa atin. Mapipigilan tayong gawin yung mga pinapagawa ng Lord sa atin. Bakit? Nakatali tayo. Imagine yourselves na nakatali. Wala kayong magagawa. Amen? Nakakita na kayo ng kinidnap tapos nakatali. Helpless yun, hopeless yun. And sometimes, ganun ang estado ng ating mga buhay. Hindi lang natin alam, nakatali pala tayo. Kaya, minsan, hindi natin magawa-gawa yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin kahit naman gusto natin gawin. Kasi nga, inaalipin tayo ng maraming mga bagay. At pag-uusapan natin ngayon, ano ba itong mga calling killers na ito? Ano ba yung tumatalikala sa atin? Ano ba yung tumatali sa atin? Meron po kaming alaga, si Chester. Pusa po yun. Si Chester, hanggang ngayon, hindi pa rin siya yung nakakabuntis. Kasi, di ba, ang mga pusa, dapat nag-breed sila pag yung season, gano'n. Hanggang ngayon, hindi pa rin ngayon nagagawa kasi nakatali lang siya sa amin. Rion yun. Nakatali pa rin siya. Kapag nakakawala siya, habol-habol agad siya, tapos tinatali ulit. Bilang mga Kristiyano, minsan gano'n ang buhay natin. Kahit na gusto natin kumawala, hindi tayo makakawala-wala. Amen? Ngayong umaga, naniniwala po ako, balalayain tayo ng Diyos. Are you ready? Ready po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. God wants you to serve Him in freedom. That's His design. Ganun ang design ng Panginoon sa atin. He placed a purpose and a calling in your life. But if you are chained, you will never fulfill that calling. Kapag ikaw ay nakatali, never mo mapufulfill ang calling ng Lord sa iyo. God wants to deliver you. He's been doing that since in the Old Testament. God wants to deliver us. Ginagawa na ng Diyos to mula pa noon hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng Diyos na magpalaya ng kanyang mga anak. Now, pag-usapan natin, what are the calling killers? What are the calling killers? Number one, ang unang-unang pumamatay sa ating mga calling, mga kapatid, kung bakit hindi natin magawa ang purpose natin dito sa mundo, bakit hindi natin magawa kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin, unang-una is comfort. Comfort. Sino dito ang desire ay maging komportable sa buhay? Maganda naman yun eh. Kaya lang mga kapatid, kung yun na lang ang desire ng ating mga puso, kung yun na lang ang desire ng ating mga isip, maging komportable, mga kapatid, ang comfort ay pumapatay ng calling. Some of us, our goals in life is to be comfortable. But brothers and sisters, mga kapatid, ang calling ng ang tawag sa atin ng Panginoon ay hindi maging komportable. Hindi tayo niligtas ng Diyos para maging komportable. In fact, it's the other way around. God called us to be the salt and light of this earth. Amen? Tinawag tayo ng Diyos para maging ilaw sa iba. Tinawag tayo ng Diyos para maging helping hand sa iba. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. And sometimes, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagtulong sa kapwa, ang pagiging asin at ilaw ng mundo, minsan hindi komportable. Kaya tingnan nyo ngayon, ang daming wala. Why? Mas piniling maging komportable sa bahay. Ganun din sa church namin. Ang dami din wala ngayon. Bakit? Ang mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga tinatawag na asin at ilaw, sabi nga ng mga ibang mga preachers, minsan natutunaw pag umuulan. Kasi asin. Amen?
Minsan ang pagiging Kristiyano, ang pagkakatawag sa atin ng Diyos, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging komportable. Minsan yung mga pinapagawa ng Lord sa atin, talagang i-deny natin yung ating mga sarili. I-deny natin yung comfort natin. Hello? Pakisabi sa katabi, komportable ka ba? Hindi yun ang pagkakatawag ng Lord sa atin. Sabi ng Luke chapter 9 verse 23, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ulitin ko po yun. Si Jesus mismo ang nagsasabi, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ibig sabihin mga kapatid, kung gusto natin sumunod sa Panginoon, kailangan natin i-deny ang ating mga sarili. At ang pagde-deny ng sarili, ibig sabihin, dinideny natin yung mga comfort natin. Hello? Yung komportable sa bahay, pero dahil may gawain, pupunta ka pa din. Hello? Yung komportable matulog, pero in-urge ka ng Panginoon mag-devotion, mag-pray, i-deny mo yung sarili mo, i-deny mo yung flesh, i-deny mo yung katawan, yung tawag ng katawan, yung comfort ng katawan, i-deny natin siya. Bakit? Gusto natin sumunod sa Panginoon. Yung cross, mga kapatid, ang sinisignify niya is suffering. Amen. Kaya sabi ni Jesus, take up your cross. Hindi ito popular sa atin. Bakit? Kasi ang gusto natin, comfort. Ang gusto natin, yung hindi tayo nahihirapan. Amen. Pero ang pagsunod sa Panginoon, mahirap, pero fulfilling. Ang pagsunod sa Panginoon, minsan hindi komportable, pero ang sarap sa pakiramdam. Amen. Masarap pa ang pakiramdam nyo ngayon na hindi na nyo ang sarili nyo. Instead na nasa bahay sana kayo ngayon, natutulog. Kasi sarap matulog ng ganitong weather eh. Pero nandito kayo sa church, palakpakan nyo ang mga sarili nyo. Amen. Hallelujah. You see, sin is comfortable. Ang kasalanan, komportable sa una. Ganyan ang sumpa. Ang sumpa, i-entertain ka niya sa una. Pero ang pagpapala, ang blessing ng Panginoon, mahirap minsan sa umpisa, but as life goes on, sumasarap. Minsan ganyan ang pagpapala. Ang kasalanan, komportable yan. Pero hindi mo alam kung ano ang kaibinan na. Naalala niya si David? Kilala niya si David? Si David, hari ng Israel. Kaya nga lang, nung may battle, basahin natin, sa 2 Samuel chapter 11 verse 1, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Take note ha, karaniwan nakikipagdigma ang mga hari. Panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Pinalabas ni David, sorry po, ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at pinugko ang Raba. Tingnan niyo po itong susunod na sentence. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Sa panahon na kung saan ang mga hari ay karaniwang nakikipagdigma, si David ay nagpaiwan sa Jerusalem sa kanyang palasyo. Okay? Pinili ni David ang pagiging komportable. Kasi komportable sa palasyo eh. Hello? Komportable dun sa palasyo niya. Naandun yung mga servants, naandun ang pagkain. Pag pumunta siya sa battle, life and death ang situation. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Amen? Pero duty ni David, dahil hari siya, dapat naandun siya sa battle. Kasi kapag ang hari ay naandun sa battle, tumataas ang moral ng mga sundalo. Kasi naandun yung leader nila. Naiintindihan niyo po mga kapatid. Kaya nga lang, doon sa panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, nagpaiwan si David sa Jerusalem sa kanyang palasyo. At alam niyo kung ano nangyari? Nung naandun na, magdapit hapon, at naandun siya sa taas ng kanyang palasyo,
ito na yung pinakang famous na story. Nakita niya si Bathsheba. Nakita niya na may naliligong magandang babae. Amen. Minsan, kapag mas pinipili natin ang comfort, doon tayo inaatake ng kaaway. Kung saan komportable, minsan mas malakas ang atake ng kaaway. Na-experience nyo na kung kailan kayo comfortable, minsan doon tayo tinatempt ng kaaway. Kung saan ang sarap ng pagkakahiga natin, minsan kung ano pumapasok sa isip natin. Kung kailan komportable, mga kapatid, minsan kung tayo inaatake. Kaya sabi ng Bible, bantayan natin. Be weary, be aware. Kailangan natin maging handa. Kailangan natin bantayan ang ating mga sarili. Kailangan natin i-guard ang ating mga puso. Kasi kung kailan ka komportable, gaya ni David, nung nandun siya sa kanyang palasyo, nakita niya si Bathsheba doon sa tinek ng kaaway. Amen. Minsan kung kailan ka komportable, mas malapit kang magkasala. Kaya kailangan natin bantayan ang ating mga sarili, mga kapatid. So, dahil ang comfort ay kalaban ng ating mga calling at ang comfort ay pumapatay sa ating mga calling, paano natin papatayin ang comfort? Ano yung battle plan natin? Ano yung battle plan natin para patayin ang ating mga comfort? Unang-una, get out of your comfort zone. Amen. Kaya hindi mo magawa kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi gusto mong komportable ka. Pero kung gusto mong ma-fulfill lahat ng pinapagawa ng Diyos sa iyo, kailangan mong umalis dyan sa comfort zone mo. Amen. Meron mo ba akong kausap? Yes. Yun. Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Si Jesus, kung hindi siya bumaba mula sa langit at i-deny yung comfort niya, sarap ng buhay niya sa langit eh. Sabi nga ng isang awit, He was the darling of heaven. The darling of heaven. Pero, dininay niya ang calling niya para iligtas tayo. Kung hindi dininay ni Lord yung comfort niya, wala kaligtasan. Amen. Ganon din sa atin. Kung hindi natin i-deny, mga kapatid, ang ating mga comfort, minsan maaapektuhan yung mga tao sa paligid natin. Na sana naligtas sila dahil sa buhay mo, kaya lang mas pinili mong maging komportable. Di ba naranasan niyo yun na nasa isang lugar kayo tapos in-urge ka ng spirit na mag-share ng gospel, pero dahil takot ka, mas pinili mo yung comfort mo, tuloy, hindi naligtas yung pinapashare ng Lord sa iyo. Nakaka-experience sa buhay niyo yun? Ako lang. Di ba na, meron tayo yung experience na meron merong burning sa heart natin na mag-share ng gospel, share mo yung kaibigan mo, pero dahil natatakot ka, dahil nahihiya ka, ang ginawa mo, nagpunta ka doon sa comfort mo, hindi ka nag-share. Kasi mas komportable yung para sa'yo. Tuloy, hindi naligtas yung kaibigan mo kung sino man yung pinapashare ng Lord sa'yo. Naiintindihan niyo po ako, mga kapatid? Para ma-fulfill natin, para mapatay natin yung comfort natin, kailangan natin umalis sa ating mga comfort zone. Amen po? Next. Ano ang mga pumapatay sa ating calling? Unang-una, comfort. Pangalawa is comparison. Comparison. Sabi sa kapatid. Comparison. Okay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 12, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Uulitin ko po, mga kapatid. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves is not wise. Ibig sabihin, ang pagkukumpara
magkukumpara ng sarili sa iba ay hindi matalino. Hindi maganda. It's not wise, mga kapatid. Bakit kaya? You see, the problem with today's generation is they can't stop comparing themselves to others. Ang hirap ng ganito. Yung generation po natin ngayon, mga kapatid, mas pro na ikumpara ang kanilang mga sarili sa iba. Na-try nyo na to? Na-experience nyo na to? Yung kino-compare niyo yung sarili niyo sa iba, and in the process, lumulungkot kayo. Yung iba nasa Boracay, tapos ikaw nasa kwarto lang. Di ba? Yung iba ang sarap-sarap ng buhay kasi nakapost sa IG. By the way, ang mga nakapost lang sa IG, nakapost lang sa mga social media ay mga highlights. Lagi ko itong sinasabi, huwag natin ikumpara yung behind the scenes natin sa highlights ng iba. Amen? Ang mga nakapost sa social media, yung magaganda, yung mga successes, yung mga cars, yung mga bahay na magaganda. Pero hindi naka-post yung mga nasa likod nun. Yung behind the scenes, hindi naka-post. Tapos ang ginagawa natin, yung mga sarili natin, kinukumpara natin doon sa mga tao nagpo-post ng mga gano'n. Yung generation natin ngayon, ang mas pro na magkumpara ng sarili sa iba. At ang sabi ng Bible, kapag kinukumpara natin ang sarili natin sa iba, it's not wise. Amen. Bakit? Kasi lumulungkot tayo. At kapag kumpara tayo ng kumpara sa iba, kapag kumpara tayo ng kumpara ng buhay natin sa buhay ng iba, it's killing our calling. Amen. Kasi pag insecure ka, kasi ang resulta ng pagkukumpara, nagiging insecure ka eh. Okay? Ang resulta ng pagkukumpara ng sarili natin sa iba, nawawala yung security natin. At kapag insecure tayo, nahihirapan tayong gawin yung mga pinapagawa ng Lord sa atin. And it's killing our calling. You see, comparison kills your joy. Comparison kills your satisfaction. Kasi nagkukumpara ka eh. Nawawala tuloy yung satisfaction mo. Minsan, ang sarap-sarap, ay yung satisfied ka sa buhay mo, tapos may nakita ka sa social media na kung ano ba na nawawala yung satisfaction kasi parang ang gusto natin gawin din yung ginagawa nila, maranasan din yung nararanasan nila. It's killing our joy. It's killing our satisfaction. And worse, it is killing our calling. You see, don't compare your seed to someone's tree. Ulitin ko po. Sa Tagalog, huwag natin ikumpara ang ating mga buto sa puno ng iba. Ulit. Huwag natin ikumpara yung mga buto natin sa puno ng iba. Kasi tumubo na yun. Maganda na yun, established na yun. Tayo, minsan, meron lang tayong buto. At tutubo rin yan. Amen. Ulit, don't compare your seed to someone else's tree. Amen? Now, how to kill comparison? Yan. Paano natin? Anong battle plan natin para patayin ang comparison? Ang battle plan natin para patayin ang comparison is constant celebration. Constant celebration. Para mawala yung comparison, para mawala yung pagko-compare natin sa buhay ng iba, kailangan constant ang ating pag-celebrate. Sabi sa Philippians 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Command ito sa atin. Ibig sabihin, magalak ka. Amen. Pakisabi sa katabi, magalak ka. Kung palagi mo kinukumpara ang sarili mo sa iba, at dahil dyan, nawawala yung security mo, at dahil dyan, hindi mo magawa, hindi mo fulfill yung calling ng Lord sa buhay mo dahil na-insecure ka na. Kapatid, ang sagot dyan, constant celebration.
kondisyon, magalak ka palagi. Rejoice in the Lord always. Lagi dapat yung pagpupuri ay nasa ating mga labi. Yung pagpasalamat ay laging nasa ating mga puso at nasa ating mga labi. Lagi ka magpasalamat kung anong meron ka. Kasi kung anong meron ka, yan ang gagamitin ng Diyos. Amen. At mapapagpala ang iba dahil dyan sa kung anong meron ka. Now, what's in your hands? Naalala na si Moses? Nung inuutosan siya ng Lord na i-deliver ang mga Israelites mula sa Egypt, ang daming reklamo ni Moses eh. Ang daming dahilan para hindi sumunod. Pero sabi ng Lord sa kanya, what's in your hands? Tungkod. Yun lang ang meron si Moses. At siya, hindi siya marunong magsalita. Pero meron siyang tungkod. Wow, Lord. Di ba? Minsan kung anong meron lang tayo, yan ang gagamitin ng Diyos. At dahil dyan sa mga bagay na yan, dahil sa mga skills na yan, dahil dyan sa mga talent na yan, kung ano mang meron ka, gamitin mo yan, mapapagpala ang iba. Yung mga tao sa paligid mo makikinabang. Amen? Patayin natin ang comparison sa ating mga buhay, mga kapatid. Huwag natin hayaan na mawala yung joy natin, kinaka-compare natin sa buhay ng iba. Amen? Number 3. Ang pumapatay, mga kapatid, sa ating mga calling. Una, ano nga po? Comfort. Pangalawa? Comparison. Pangatlo, ang pumapatay sa ating mga calling, mga kapatid. Are you ready for this? Cash. Now, this messed up with a lot of people, mga kapatid. Kasi, Gcash naman yun. Kasi yung cash, sabi sa Bible, sabi sa Timothy chapter 6 verse 10, actually, money is good, cash is good. Pero tingnan natin kung ano sabi ng Bible. For the love of money is the root of all evil. Minsan nakakalimutan natin yung for the love. Minsan lang sinasabi minsan dinarinig ko, money is the root of all evil. Kaso nga lang hindi. Ang sabi ng Bible, for the love of money. Ibig sabihin, minamahal mo na yung pera. Which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Dahil sa pera, maraming mga Kristiyano, maraming mga tao ang nawala sa pananampalataya. At minsan, dahil sa pera, yung dating mapagpakumbaba, yumayabang. Minsan, dahil sa pera, nagkakaroon ng away, brother to brother, sister to sister, family to family, nagkakaroon ng bangayan. Dahil saan? Dahil sa pera. Mga kapatid, ang pagmamahal sa pera ay pumapatay ng ating mga calling. Ang pagmamahal natin sa pera ay minsan nagkakos para hindi natin magawa yung purpose natin, para hindi natin magawa kung ano ba talagang pinapagawa ng Diyos sa atin. Marami ganito, marami akong kilala, maraming mga dumating sa church po namin na alam mo may calling ang Lord sa kanila eh. Alam mo may pinapagawa ang Diyos sa kanila kasi talagang pero nga lang, meron silang ibang desire eh. Mas gusto nilang magkapera, kaya mas pinili nilang magtrabaho. Tuloy, nawala sila sa pananampalataya. May kilala kayo ganyan? Wala dito no. Kasi nga, pinili yung pera. Naiintindihan niyo mga kapatid? Naging kasi po yung gusto kong sabihin. Mayroon tayong calling eh. May pinapagawa ang Diyos sa atin eh. Kaya nga lang, kung mas mahal natin ang pera, masusundin natin yun kung saan mayroong pera. Sabi sa Bible, where your heart is, where your treasure is, ano yan? Kung Tagalog na nga lang, kung nasa ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kaya kung ang kayamanan mo ay pera, nandun din ang puso mo. Pero kung si Lord ang kayamanan mo, hindi na kay Lord ang heart mo.
Di ba yung inaawit natin? Ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Kung si Lord ang kayamanan natin, hindi na kay Lord ang heart natin. Amen? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos at paglingkuran ang pera. Amen? Hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos at mahalin ang pera. One or the other has to go. Kasi alam niyo po, ang sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Minsan, sa sobrang pamilya ng mga verse, nakakalimutan natin ang ibig sabihin. Sabi ni Jesus, kung inuuna mo ang kaharian ng Diyos, in other words, kung inuuna mo ang Lord, kung inuuna mo siya, yung mga bagay na gusto mo, ang context kasi nito, sinasabi ni Jesus, yung mga birds nga, pinapakain ng Lord, yung mga bulaklak, tingnan niyo sila, di ba? Di sila nag-aalala. Sabi ni Jesus, kung inuuna natin ang kaharian ng Diyos, all these things will be added. Not focus on added. Amen? Ang problema, minsan, nakafocus tayo sa all these things. Pero ang perspective, ang sinasabi ng Lord sa atin, ang focus dapat ay ang Lord. And all these things will be added. Minsan, yung order, nagiging out of order. Kasi inuuna natin yung all these things before God. Pero kapag inuuna natin ang God, yung all these things will be added. Again, added, not focused on. Dinadagdag. Amen? Kompleto ka na. Okay ka na. Andyan si Lord. Amen? Sabi nga, Jesus minus everything, okay pa rin. Amen? Kasi meron kang Lord eh. Meron kang God. Nandun si Jesus eh. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid? All these things will be added unto you. Added. Okay ka na. Solve ka na kasi meron kang Jesus. Yung mga bagay, idadagdag na lang, bonus na lang yung sa'yo. Amen? Bonus na lang kasi kumpleto ka na eh. Kumpleto ka na. Now, paano natin mapapatay ang pagmamahal natin sa pera? Paano natin papatayin ang pagmamahal natin sa pera? Mga kapatid, be generous. Pakisabi sa katabi, be generous. Para po mapatay natin ang pagmamahal natin sa cash, kailangan natin maging generous. Kasi habang mas minamahal natin ang pera, mga kapatid, mas nagiging tikom ang ating mga kamay. Habang mas minamahal natin ang ating mga pera, mas nagiging tikom ang ating mga kamay, ayaw natin magbigay. Pero, kung wala ka namang pagmamahal sa pera, laging bukas ang palad para tumulong. Laging bukas ang palad para magbigay. Laging bukas ang palad to be generous. Amen? Pakitingnan po mga katabi, mata sa mata, pakisabi, huwag kang matamon. Amen? Let's be generous. Again, habang mas minamahal po natin ang pera, mas nagiging tikot ang ating mga kamay. Amen? At paano natin yung pipigilan, kailangan natin maging generous. Ito po yung natututunan ko sa buhay namin ngayon ni Bibi, na kailangan natin maging generous. Kailangan natin magbigay. Kailangan natin, naalala ko po, bago po kami ikasal ni Bibi, wala akong trabaho eh. Hindi ko alam kung paano kami ikakasal ganyan. Tapos, meron sa
sabi niya, ang preaching tungkol sa giving. Yan. Wala kang kahit na ano. Wala kang kapera-pera. As in, zero. Tapos, yung cellphone ko pa, sira din. Sabi ko nga, kung buo yung cellphone ko, yun ang ibibigay ko eh. Kaya lang sira eh. Wasak talaga kasi hindi ko gagamit. Ang tanging meron lang ako noon, relo, na nabili ko sa Shein. At yung relo na yun, tagto 200 pesos. Sabi ko, Lord, ito lang ang meron ako. Wala akong kayang ibigay na kahit ano. Yun yung binigay ko. December po ito. Binigay ko talaga. As in, Lord, gaano man ito kawalang kakwenta-kwenta. Ito na yung pinakamahalaga para sa akin sa panahon ngayon. Kaya yun yung ibinigay ko. Alam niyo po, 2021 ito, na-engage kami ni PB 2022. Alam niyo po, yung process po nung bago kami ikasal, talagang binilas kami ng Panginoon. Nang hindi ko po ito kinikredit sa pagbibigay ko, kinredit ko po ito sa faithfulness ng Lord sa akin. Mga kapatid, let's be generous. Sa panahon ngayon, ang daming tagamot. Sa panahon ngayon, ang daming ayaw magbigay. Sa panahon ngayon, mas mahal ng tao ang pera. Pero dahil Kristiyano tayo, ang tawag sa atin ng Panginoon, maging helping hands sa iba. Ang tawag sa atin ng Panginoon, maging generous tayo sa iba. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo last time? Minsan, para makawin tayo ng kaluluwa, kailangan natin bumunot sa bulsa. Hello? Minsan, para makawin tayo ng soul, talagang bumunot tayo eh. Talagang magbibigay tayo eh. Talagang magpapakain tayo, talagang tutulong talaga tayo eh, para makuha natin sila eh, para madala natin sila sa church eh. Amen? Let's be generous. How to kill your love for money? Be generous. Dito po ako magtatapos. Isa pa, sa calling, sa pumapatay, sa ating mga calling, mga kapatid. Ano po yung una? Comfort. Pangalawa, comparison. Pangatlo, cash. Pang-apat, hindi ko alam kung babanggitin ko pa ito. Pwede na tayo magtapos, no? Para ayaw banggitin itong huli-huli. Gusto niyo ba? Curious kayo? Ang bagay na pumapatay sa ating calling. Alam niyo ang ano? Cake. Cake. In other words, pagkain. Food. Paano? Pwede rin coke, no? Actually. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Alam po natin itong lahat. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, therefore, honor God with your bodies. Now, this verse does not only pertain sa mga bisyo, sa kung ano mga bagay, but itong verse na ito ay pumapatungkol din sa kung ano mga pumapasok sa ating katawan. Minsan, kaya natin hindi magawa yung calling ng Lord sa buhay natin, kaya hindi natin magawa yung purpose ng Lord sa buhay natin. Bakit? Dahil sa pagkain. Dahil hindi ka healthy. At kapag hindi ka healthy, mahihirapan ka talagang gawin kung ano pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Guess mo ako mga kapatid? Ang daming mga tao ngayon gusto namang sumunod kay Lord eh, kaya lang laging may sakit. Bakit? Sa mga kinakain. Again, ang ating mga katawan ay templo ng Diyos. Alam niyo kung anong number one na pumapatay sa mundo sa panahon natin ngayon? High blood sugar.
mahihirapan kang gawin ang purpose mo. Mahihirapan kang gawin ang calling ng Lord sa buhay mo. Bakit? May sakit ka. Amen. That's why, ang sinasabi ng Lord sa atin, ang ating mga katawan ay templo ng Diyos. At kung hindi natin naaalagaan ang ating mga katawan, at kung hindi natin babantayan kung anong mga pumapasok sa ating mga katawan, mahihirapan tayong gawin. Magkakasakit talaga tayo. Amen? Pumapatay sa calling nating mga Kristiyano, mga kapatid. It's our love for food. Now, discounters our culture today. Lalong-lalo na yung mga foodie, mahilig kumain. Bakit? Kasi, ang sarap kumain eh. Kaya alam, kapag hindi natin nababantayan yung mga pumapasok sa katawan natin, lalala ang ating mga katawan. Amen? You see, kapag ang pagkain ay beneficial para sa ating mga katawan, dapat yun yung kakainin natin. At kapag alam natin makakasira sa ating mga katawan, iwasan natin. Amen po? You see, again, sinasabi ng Lord sa atin, gusto niya tayong palayain. Ayaw niya na ang kanyang mga anak in chains. Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay nakapanigala. Ayaw ng Lord na nakapanigala ka sa kahirapan. Ayaw ng Lord na nakapanigala ka sa sakit at karamdaman. Ayaw ng Lord yun. At ngayong umaga, pinapalaya tayo ng Panginoon. Ang call ng Lord sa atin ngayong umaga, maging malaya ka. Lumaya ka sa mga bagay na yan. Amen? Pwede bang lahat tayo ay tumayo?